Okay mga ka-Stone Vines, so nandito pa rin po tayo ngayon sa Barangay Punong, upper side ng Barangay Punong guys. Malapit na po to sa basurahan guys, no. So babalikan natin ulit yung pamilyang Garzon family, no, dito sa upper side sa Punong, Batu Leyte. So sa hindi po nakakaalala sa kanila guys, si Nanay Analisa po yung binag natin na merong konting sa isip niya guys, may konting problema sa pag-iisip niya, lalo na pag hindi nakakainom ng maintenance siya na gamot guys, no, tsaka yung injectable na ginagamit sa kanya para hindi umatake yung problema niya sa pag-iisip. So nandito tayo ngayon guys para puntaan natin, tingnan natin ulit yung sitwasyon ng kanilang pamilya guys, kung ano na yung nangyari sa kanila, kasi medyo matagal-tagal tayong hindi nakapunta rito sa kanila guys. So at meron din tayong ibibigay na konting ayuda o tulong na ibibigay sa kanilang pamilya galing sa ating butihing sponsor, walang iba kundi si Madam Iguruta ng South Korea. So ma'am, maraming salamat po ma'am sa ibinigay niyo naman na konting tulong sa pamilyang Garzon, kila Nanay Analisa at kay Tatay Orlando. Tara guys, samahan niyo ako guys, puntahan natin ang pamilyang Garzon dito sa Barangay Punong, upper side ng Barangay Punong, Batu Leyte. Tara, let's go guys. Okay, so ngayon guys, nandito na tayo sa pamamahay, munting pamamahay nila Nanay Analisa at Tatay Orlando, no? So nakikita niyo naman guys na yung bahay nila mumunti lang, no, na sobrang liit. Sa tingin ko lang parang tamang-tama lang sa kanila, no. So ito nga po pala si Nanay Analisa. So hindi po nakakaalala kay Nanay Analisa, ito po yung na-vlog natin noon guys dito sa Barangay Punong, na yun nga yung medyo may problema sa si Nanay. Excuse lang na yung sa pag-iisip niya, no, lalong-lalo na pag hindi siya nakainom ng maintenance niya na gamot, no. So yun yung pinaka-problema ni Nanay dito, na sinasabi niya noon sa amin na sana may makabigay ng konting tulong, lalong-lalo na po sa gamot ni Nanay, yung iniinom niya na maintenance, no. So ito rin po si Tatay Orlando, ang asawa po ni Nanay Analisa. So ito yung mga anak niya guys, no. Ito yung dalawa lang anak niya, kuya. Anong pangalan mo, baby? Ha? April Jane Garzon. Ilan na yung edad mo ngayon, baby? 8. Tsaka itong bunso mo, ilan na edad ito? 2 years old. Anong pangalan niya, Risha May Garzon. Risha May. So, itong dalawang to, nag-aaral ngayon? O, ito lang? Ito lang, daycare? Mo grade 3. Mo grade 3 na. Saan to nag-aaral, Punong. Dito sa Barangay Punong. So, medyo malayo-layo pa, o dito lang sa baba, sa may ano? Diya sa kanay, ulan sa Punong. Dito sa may gym. So malayo pa rin kasi bababa pa tayo, di ba? Parang andun yata yun, no? Banda doon. So kumusta naman kayo ngayon, nung simula tayo na pumunta rito, Okay naman kay short to na may kambas ang sentro. May kuan balibre. So nabigyan kayo ng gamot dito na libre? Hindi ka itong naipemero itong kuan ninyo, nangayo ko sa mitsoon. Si Albert Garzon na sa Ubus. Okay. So nabigyan ka din? Buti naman kung ganon. So kumusta na yung pamumuhay nyo ngayon dito? Magyapon. Yun pa rin, nagsasako, yung nagtatanggal, gumagawa ng yung lubid para sa kalabaw, pangtali sa kalabaw. Ganun pa rin yung trabaho ngayon. So ikaw, kuya, namamasada ka pa? Hindi na? Panagsa na lang. Bihira na lang namamasada. Marami kasing ngayon, di ba? Maraming motorpot. So yung ginagamit mo ngayon is yung pedicab. Pero hindi masyadong malakas yung kita kasi maraming motorpot, yun yung kasi yung dito sa amin, motorpot. So yung pagkain natin sa araw-araw, saan natin siya kinukuha, kuya? So yung pagsasako lang yung kinikitaan natin sa bawat araw. Sa bukas nila. Nangungutang na lang kayo sa tindahan pag wala. Pero meron ding
nagpapautang. Buti naman na may nagpapautang kasi mahirap yun na wala tayong daily income tapos nangungutang tayo, di ba? No? So pagdating nung kasi alam ko yung sa pagsasako nyo, yun eh, parang isang sa buong isang linggo, mga Sunday lang siguro kayo kumikita nun. Pero sa Lunes hanggang Sabado wala tayong kita. So, yun yung pinakamahirap doon guys, na wala kang daily income, pang isang linggo yung kitaan ng pera bago ka maka pamili ng pagkain mo dito sa bahay. Pero ang problema doon, kung meron pa tayong mabibili, kung meron pang matira, kasi sabi ni tatay kanina, kung wala daw silang pera, so nangungutang sila guys sa tindahan. So, pagdating ng linggo, baka wala nang masobra sa kinikita, Pangutang na ako. Oo. Pangutang na po. Utang na naman ulit. Bayad utang mo. Parang gano'n na lang yung naging pamumuhay nyo. So, Bayaran ka ron dyan. Utang na po. Bayad utang. Sabot tandaan nga. gano'n na lang. Ang dang utang na po. Utang ko kutro. Buti naman at pinapautang kayo, te. Utang man kay asawa man na pagkapitan sa yung gamong utang. Okay. So, mabait din kung gano'n na nagpapautang. Tapos yung pa to? Dumidede pa to? Kaway gatas. Kamay na lang to? Oo, kaway gatas. Asukal na lang to? So yun nga guys, tingnan nyo guys, so yung instead na gatas yung malagay dito sa baby ni ate, kasi 2 years old pa lang to eh. So ang nilalagay na lang nila dito guys is yung asukal, yung brown sugar na tinatawag natin guys, Tapos nilalagyan ng mainit na tubig ate para mainom ng bata. Hindi ba yun nakakasira sa tiyan, te? Hindi ko alam. Kasi parang kamay, lang kasi, asukal lang eh. Yun na lang niya ngayong linggo na yun. Yung linggo na to. Ganun na lang yung Ganito na lang yung niya, gatas niya. Instead na gatas, asukal na lang. Wala kasi So, kami pa. tingnan nyo guys, gaano kahirap yung sitwasyon nila dito guys, Hindi talaga hindi mo mahanap guys na ngayon pa lang ako nakakita ng anong tawag ba dito sa Tagalog, yung biberon guys, na yung laman instead na gatas, isasukal yung nilagay tsaka initubig para mainom lang ng baby niya na 2 years old. So ano yung kinakain niya ate? Na lang yung Pagkaon na mo. hindi na siya kumakain ng Cerelac o ano ba yan? Wala na, hindi na. Lugawan na lamang siya. Lugaw na lang. Oo, lugaw. Di po dyan mo kaugaasinan. Kamayan ko. Yung asukal talaga yung nilalagay. So, sobrang hirap ng sitwasyon nyo dito ate, Baby, kasi sayang sana gatas yan, hindi para mas maging healthy si baby. Kasi yun yung problema nga dito guys, yung pamumuhay nila kasi dito, yun lang gumagawa ng lubid, na binibenta sa palengke. Pero ilang araw din yan bago matapos yun guys. Umabot pa yan ng 1 linggo bago sila makabenta, Tsaka yung pag nabenta na, ang problema din kasi meron na silang utang, simula nung Lunes hanggang Sabado. Pag dating ng Linggo, yun yung problema nila kung may matitira pa ba sa kikitain nila, kasi ibabayad daw yun sa utang pa, babawasan pa yun. So ang naging problema nila, ang solusyon na lang nila, ito na lang yung ginagawa nila guys. Kung hindi daw yung tamang-tama lang yung kinikita nila sa pambayad sa utang, so ang ginagawa nila ate at ni tatay, ni nanay, is uutang na naman ulit para makakain sila sa pang-araw-araw. So yun yung pinakamahirap na sitwasyon dito guys, na ganito yung pang-araw-araw mo na sitwasyon, na utang bayad na lang yung nagiging solusyon natin, kaya yun yung pinakamahirap doon. So ngayon guys, tatanungin ko silang ate ulit guys, na ngayon kumain na kayo ng tanghalian, te, kuya? Kumain na kayo? Ano yung inulam nyo kanina? Ginagaan na naingkarong iskabitsi ba? Iskabitsi. Bumili si Nanay Inkar na Ginagaan po yung anak. binigyan siya ng iskabitsi ng ulam. So nanghingi din kayo doon para ulamin nyo ngayon o kanina,
So, gusto niyo makatanggap ng munting ayuda ate? Oo. Ng munting tulong? Sige, kunin natin yung dala natin guys. So, meron tayong dalang konting sorpresa para kila nanay at tatay. No, galing to sa ating butihing sponsor. Walang iba kundi si Madam Iguruta ng South Korea. Te, kuya, isa kayo sa napili namin ngayon ate sa ginagawa nating vlog na mabigyan ng kahit konti man lang ayuda te. Pangdagdag sa ano nyo te, ulam, bigas, meron kayong mabubunot eh, no? Kahit konti lang. So galing to kay Madam Iguruta ng South Korea. Maraming salamat po ma'am. Kung di dahil sa iyo ma'am, hindi tayo makakabigay ng munting kasiyahan sa munting pamilya dito sa barangay Punong, upper side ng barangay Punong ma'am, sa pamilyang Garson. So kunin na natin guys. So ito yung dala natin, Nanay Analisa at Tatay Orlando. Ito yung medyas, galing pa to ng South Korea. Mga medyas to, magagandang klase to. Kasi ito yung produkto na ginagawa ng ating sponsor doon. Ito yung trabaho niya, ang gumagawa nito. So tanggapin nyo yan ate. Magagandang klase yan ate. Galing yan ng South Korea. Kahit anuhin mo yan, hindi yan katulad sa atin dito na medyas na pag nilabhan mo, lana. Diba? O, magandang klase yan. Tsaka meron din tayong dala dito. Isihin ko na lang. Itong mantika. Nagaling pa din ito ng South Korea. Yan. Bigay yan ni Madam Iguruta ng South Korea sa inyo. At ito rin toothpaste. Galing din yan ng South Korea. At meron din tayong sabon na dala na pampaligo para sa inyo. Yan, maligo ka baby ha. Ligo ka ha. At saka meron din tayong dala na spam. No, galing din ito ng South Korea para sa inyo to ate. Galing to sa ating sponsor na si Madam Iguruta ng South Korea. Masarap to te. Promise, sobrang sarap nito. Pag natikman niya na yun. Salamat po nga nag-ayuda sa ito. Kami kung ako niya. Oo. So, saka ito din. Galing din ito ng South Korea. Mga coffee yan ma'am. Ayan. Tsaka meron pa tayong bitbit dito na bigas para sa inyo. Galing to kay Madam Iguruta ng South Korea. Kuya, tanggapin nyo yan kuya. Sa ingin nyo yan mamaya para meron kayong kainin. Lutuin nyo yung spam na dala natin para makakain yung mga bata ng medyo masarap-sarap naman na ulam. Ayan. So, anong masasabi natin, Ate Analisa at Tatay Orlando, sa ating butihing sponsor na si Madam Iguruta ng South Korea? Nagpasalamat ko kang madam kay kuha ka dyan may dong abang ng paningapon. Nagpasalamat ko nga na igrasya yung abot na mo. Salamat ko doro kay kuha dyan may makaon ng dyan hapon. At una-una pa ko asa ko dapat mangutang. Hindi ka na mag-uutang ngayon. Relax muna sa utang ngayon ate. Aron na may pagkaon. Daghan din tayong salamat sir. Sige kuya, ikaw kuya. Salamat kayo ma'am sa imong grasya nga di hatag na modre Inautang tanga. Napay ka rin mo nga tabangan sama sa amo Salamat ka dyan ma'am sa imong ma'am. So yan po ma'am, narinig niyo na po na nagpasalamat si nanay at si tatay sa binigay mong konting tulong sa kanila ma'am. So meron na naman po tayong napasaya na pamilya dito sa Leyte ma'am, dahil po yan sa munting tulong na ibinibigay mo no, sa bawat nabablog natin dito ma'am. Maraming salamat po ma'am, no? Taos puso po kami nagpapasalamat. Kahit ako lang mag-isa ngayon ma'am, okay lang po. Basta mahatid lang natin yung mga ipinamumudmud mong mga tulong para sa lahat ng ating nabablog dito sa Leyte ma'am. So maraming salamat po. So Ate Analisa at Tatay Orlando, yung gamot nyo malapit na yung dumating ate. Hintay lang tayo ng konti. Parang lunes hanggang balik sa sir. O sige, kukunin ko lang yung ano mo ate, yung reseta mo para may bigay natin sa ating sponsor. Malapit na yan ma'am. Meron ka ng mag-sponsor dyan tungkol sa gamot mo at yung sa inject mo. Malapit na po yan. So hinihintay ko na lang po yung confirmation nila. So once again guys, thank you so much guys.
So, hanggang dito na lang tayo sa ginagawa nating vlog guys kasi meron pa po tayong pupuntahan, mamimigay pa po tayo ng konting tulong sa mga na-vlog natin guys. So, maraming salamat. Keep watching John Lorston Vines guys. Thank you so much guys.